Naaksidente ang isang trabahador sa isang construction site sa Pampanga. Dahil daw sa tindi ng natamong mga pinsala, kinailangang putulin ang dalawa niyang kamay. Makalipas ang 2 taon, hindi pa rin daw abot kamay ang hustisya para sa kawawang biktima. Orientiya po, yan po. Sa cellphone video na kuha noong 2023, ibinaba ang isang lalaki mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Lapnos ang kanyang balat. Walang tigil din ang pagdurugo ng mga binti at paa. Ito'y matapos makuryente habang nasa trabaho. Dahil umabot na sa laman ang pagkasunog ng balat, kinailangan putulin ang kanyang mga braso. Pati na ang mga daliri sa paa. Makalipas ang 2 taon. Ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Hirap maglakad. At ang kanyang asawa at mga anak ang nagsisilbi niyang mga kamay. Gabi-gabi po, parang iisip po parang mamamatay na po talaga ako. Parang giniginaw akong sobrang sakit, kumikirot. Parang sabi ko, baka bukas din ako magigising. Ayaw ko pa po, kasi iniisip po yung 3 ko pong anak, kasi lalo na po, puro babae. Maliliit pa po. Saka tinanong ko po sila kung gusto po nila pa akong makita. Tapos umiyak po sila, sabi nila, gusto pa kahit wala ka ng kamay, sabi sa akin. O sige, hayaan nyo, lalaban ako. Construction worker na kuryente sa trabaho hanggang sa maputulan ng 2 kamay. Orientiya po, yan po. Makalipas ang 2 taon. Ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Kahit matagal na panahon na ang lumipas, sariwa pa sa alaala niya ang trahedyang sinapit sa construction site sa Pampanga. Nangingisda po ako doon sa baryo. Nagkita po kami nung dating sinasamahan kong foreman na yun. Tinanong po ako kung gusto ko pong magtrabaho sa kanya. Doon po ako nakapasok sa kanya sa trabaho. Nung pagkatapos po namin magmerienda, naglalagay po ako ng pantukod dun sa slab. Dahil tapos na po yung ginagawa ko, inutos po ako ng foreman umakyat sa taas para ayusin po yung bakal sa slab. Linipat ko po yung isang bakal dahil sumobra ng isa. Tapos po, nung paglipat ko pong ganun, doon po ako nadali, doon sa isang bakal lang. Doon po ako nakuryente. Tila gumuho ang mundo ng kanyang asawang si Claudine matapos malaman ang nangyari. Yung kamay niya po, yung parang nababa po yung balat. Tapos hindi mo po siya makausap kasi dumadaing po, masakit daw po. Parang hindi po niya kami nakikilala. Nang magkamalay si Joffrey sa ospital, dito na niya natanggap ang masamang balita. Sinabing tatanggalin daw po yung puputulan po daw yung 2 kamay ko. Kung di daw po puputulin, ikamamatay ko po daw. Kaya nang hindi na makapagtrabaho si Joffrey, si Claudine ang inasakan ng pamilya sa paghahanap buhay. Opo, Dad! Kasi minsan, paano tayo kakain, sabi ko. Paano na yung mga anak natin? Yung araw-araw na pagkain po namin, ang hirap pong hanapin. Sana saging! Para mabuhay, dumidiskarte si Claudine sa paglalako ng saging. Pero, minsan, hindi raw niya maiwasang panghinaan ng loob. Minsan, sir, sasabihin ko na parang nagsasawa rin ako, sir. Kasi, bata pa po ako ganito na yung sitwasyon na nararanasan ko. Kaya lang naisip ko rin po, hindi pa po siya na-aksidente, hindi naman po niya kami pinabayaan. Kawawa naman po yung mga anak namin. Sumbong ni Joffrey sa resibo na iwasan daw sana ang aksidente kung hindi naging pabaya ang kanilang foreman. Hindi sila nagpabaya, sir. Hindi ako mapuputulan ng kamay kasi hindi nila pinabalot
Yung kuryente, sir, hindi sila kumuha ng building permit. Dahil dito, inireklamo ng pamilya ni Joffrey sa Barangay Santo Rosario, Pahu, ang foreman at may-ari ng bahay noong August 2023. Ayon sa barangay, hindi nagkasundo ang dalawang panig matapos ang tatlong pagdinig. Nagbigay raw ang may-ari ng 7,000 piso bilang tulong habang ang foreman naman nagbigay ng 5,000 piso. Pero belta ni na Joffrey, saan naman sila pupulutin ng kanyang pamilya sa halagang iyon? Hindi man lang po ako kinukumustahan. Kahit lang sana pinasyalan ako, yung pinagdala ko nung magiging kailangan ko po. Wala. Buhat nung nangyari, sir, wala. Di sila sumilip. Di po ako pinuntahan. Kaya sobrang sakit po, sir. Kung di dahil sa kanila, kumpleto sana po ako ngayon. Di kami naghihirap, sir. Pwede bang ganun naputol yung dalawang kamay ng asawa ko? Ganun na lang daw po yun. Kaya sa parehong taon, lumapit ang pamilya ni Joffrey sa Public Attorney's Office. Gusto nilang magsampa ng civil case para sa sinapit ni Joffrey. Kasi, sir, hindi maayos po sa barangay. Ayan po kasi talaga. Sabi ko, magpatulong ka na sa PAO. July 2, 2025, nakipag-ugnayan ng resibo sa Public Attorney's Office Region 3. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw na isasampa ang kaso makalipas ang 2 taon. Ayon sa opisina, natatagalan sila dahil hindi pa raw kumpleto ang mga salaysay mula sa mga testigo. Careful tayo sa pagsasampa ng kaso. Ayaw din natin na hindi tayo handa, lalo sa mga ebidensyang ihaharap natin sa husgado. Kami ay tumitingin sa possibilities na bukod sa kanyang employer ay may iba pa ring merong kasalanan at nagpabaya. Sa kasong inihahanda ng kanilang opisina, balak nilang pagbayarin ng foreman at may-ari ng bahay ng danyos. Kabilang na rito ang mga ginastos sa ospital, gamot at maging ang arawan sanang sweldo simula ng maaksidente ang biktima. Hindi quantifiable dapat yung mga ganitong pangyayari kasi nasira ang buhay ng ating kliyente. Pero ang court kasi ay magbabase din sa hinihingi mo. So, dito maaring base sa actual na nagastos na merong mga resibo, yung hospitalization ni Mr. Bondoc at kung ano pa at yung kanyang mga pagdaraanan pang mga rehabilitation kung meron. Makailang ulit sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng foreman at may-ari ng bahay. Pero tumanggi silang humarap sa amin at magbigay ng anumang pahayag. Pero hindi nagpaawat ang resibo. July 1, 2025, inilapit namin sa Department of Labor and Employment Region 3 si Joffrey. Base sa kwento niya sa ahensya, malinaw daw na may mga nilabag na patakaran sa construction site. So, alam po ng mga nagtatrabaho doon na merong presence of hazard, no, doon sa lugar na yon in the form of yung kuryente po. Sabi po nung foreman, yung iba po, yung mga tao, dapat po daw yung kukuha po sila ng building permit para maayos po yung... Oo. Para balutin po nila yung... Requirement po kasi yun. Bawat construction project, kailangan po mag-submit po ng Construction Safety and Health Program. Requirement po ng LGU yan, no, bago po magsimula ang isang construction project. So nakalagay po doon yung mga safety measures, procedures, yung mga occupational safety and health personnel, no, sino yung first aid, sino yung safety officer. Dagdag pa nila, dapat inire-report agad sa kanila ang mga ganitong aksidente. Marami rin po kasing hindi nagre-report, kaya nga po kami rin ay natutuwa po, no, na nag-report po si Mr. Jeffrey sa atin upang matulungan din po ang ibang mga manggagawa. May mga compensation benefits, may mga remedyo po tayo na pwede pong puntahan ng ating mga manggagawa in case meron pong mapatunayan na negligence or non-compliance ng mga employers pagdating sa lugar ng trabaho. Bilang paunang tulong kay Joffrey at kanyang pamilya, pwede siyang tumanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Pwede po tayong mag-file, kayo po, no, Sir Jeffrey, ng claim for compensation benefits. July 3, 2025, ipinatawag muli ng Dole Region 3 sina Joffrey at Claudine. Handog nila isang livelihood package na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Bibigyan namin kayo ng sari-sari store package with bigasan. So yung ipe-prepare din namin kayo, tuturuan namin kayong
kung ano yung gagawin ninyo sa maliit na business na yon para lumago pa. Makatutulong daw ito sa pang-araw-araw ng mga gastusin ng pamilya. Maraming pong salamat sa resibo. Hindi po dahil sa inyo, wala pong nakakapansin po sa amin, wala pong tutulong. Siniguro din ng Public Attorney's Office Region 3 na maisasampa na ang kaso sa korte sa loob ng buwan na ito. I'm pretty sure matatapos natin ito kaagad within the month, in a few weeks, para ma-finalize since meron na po tayong draft. Ang hinihintay na lamang po natin ay yung additional na mga witnesses and other evidence. Orientiya po, yan po. Kung minsan, nangyayari talaga ang aksidente, pero kung sumusunod sa tamang patakaran, pwedeng maiwasan para hindi rin makaperwisyo sa taong nagkahanap buhay lang. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel